Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Mateo, Kabanata 25, talata 1 hanggang 13. Sa ating ebanghelyo ngayon ay inihahalin tulad ang kaharian ng langit sa isang kasalan. Upang maunawaan natin ang paghahalin tulad na ito, atin munang tignan panandalian kung ano bang uri ang kasalan para sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo, may dalawang bahagi ang kasal. Ang unang bahagi ay yung kasunduan o yung tinatawag na betrothal, kung saan pinagkasundo na ang lalaki sa babaeng papakasalan, at sa tagpong iyon, sila ay kasal na sa mata ng Diyos at sa mata ng lipunan, ngunit hindi pa nila kailangang magsama sa iisang tahanan. At kailangan palipasin ang ilang buwan o isang taon upang ang lalaki ay maghanda ng tahanan kung saan niya dadalhin yung babaeng papakasalan at magsisimula sila ng pamilya. At kapag dumating na yung tamang panahon, magkakaroon ng isang malaking piging sa bahay ng babae dahil doon pa siya nakatira, hindi pa sila nagsasama. At itong piging na ito ay hindi isang araw lang. Ito ay umaabot ng ilang araw. Minsan pa nga ay isang linggo. Kaya matagal ito. Hanggang dumating yung oras na kailangan ng dalhin ng lalaki yung babae doon sa bahay o sa tahanan na kanyang binuo. Kailangan nilang magprosesyon mula sa bahay ng babae papunta sa bahay kung saan sila magsisimula ng tahanan para ganapin yung ikalawang bahagi ng kasal. At ito yung tinatawag na consummation. Gaganapin na yung kasal na sinimulan na ilang buwan o isang taon ng nakaraan. At ito ang konteksto ng ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo ay may 10 dalaga na kasama dito sa kasalan. At ito ay natural at normal sa kasalan ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga dalagang ito, sila yung may dalang mga sulo o ilawan para antayin yung prosesyon kung saan dinadala ng lalaki yung kanyang asawa doon sa kanyang tahanan. Kaya nga dito sa ating ebanghelyo may 10 dalaga, ang 5 ay matatalino sapagkat nagdala sila ng sapat na langis para sa kanilang ilawan. Ang 5 naman ay hangal sapagkat wala silang sapat na langis. Kaya nga naantala sa pagdating yung lalaking ikakasal at sila ay nakatulog. Ngunit nung hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. At inayos nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang ilawan. Yung 5 matatalinong dalaga ay nakahanda sapagkat mayroon silang sapat na langis. Samantalang yung 5 dalagang hangal ay aandap-andap na ang ilawan sapagkat wala silang sapat na langis. Kaya nga nanghihingi sila sa mga kasama nila ngunit hindi sila nabigyan. Bakit hindi sila nabigyan? Sa simpleng paraan, kasi kapag ibinigay yung mga langis ng ibang kasama nilang babae, ang pwedeng mangyari ay lahat ay mag-aandap-andap ang ilawan. Hindi dahil madamot yung 5 matatalinong babae, kung hindi nais nilang maging matagumpay at maging maayos itong kaganapan ng kasalan. Ngunit itong ebanghelyong ito ay may sinasabing mas malalim para sa ating lahat. Sapagkat ang lalaking ikakasal ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga pag binasa natin yung ebanghelyo ni San Juan, lalo na ron sa ika-3 kapitulo, sinabi ni Juan Bautista, hindi ako ang lalaking ikakasal. Ibig niyang sabihin ng lalaking ikakasal ay ang Mesiyas na darating. Kaya nga si Hesukristo ang lalaking ikakasal. No? Sa Ingles, ang tawag sa kanya ay bridegroom. Kahit pa nga sa huling aklat ng Biblia, sa aklat ng pahayag o sa tinatawag na Book of Revelation, inilarawan doon yung huling panahon. At ang huling panahon ay isang kasalan din. At sabi nga ron sa aklat ng pahayag, ito ay
ikakasal ang sangkatauhan sa kordero. Kaya nga ang ibig sabihin ng ebanghelyo sa araw na ito ay patungkol sa pagwawakas. Maaring pagwawakas ng panahon o maaari ring pagwawakas ng ating buhay dito sa mundo. At ngayon, ang tanong ng ebanghelyong ito sa ating lahat, may sapat bang langis para pumasok sa kasalan? At ano ba ang langis? Sa kasulatan, ang langis ay simbolo ng Espiritu Santo. Kaya nga ilang beses inulit ni Hesukristo na siya ay nilukuban ng Espiritu Santo at siya ay pinahiran ng langis at isinugo. Kaya nga, ang panawagan sa atin ng ebanghelyo ay sumalok ng langis, maghanda para sa pagdating ng lalaking ikakasal. Sa wakas ng ating buhay o sa wakas ng panahon, mayroon tayong langis upang makapasok sa kasalan. At ano ba ang langis? Ano ba ang Espiritu Santo na kailangan nating salukin araw-araw? At sa anong paraan? At paano natin makakamtan itong langis para sa ating ilawan? Ang langis para sa ilawan, sa gawa ng Espiritu Santo, sa lakas ng Diyos, ay langis na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Kaya nga langis at ilawan. At ano ba ang nagbibigay liwanag sa ating buhay? Unang-una, ang Espiritu Santo ay kumikilo sa salita ng Diyos. Sabi nga ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Efeso, ang espada ng Espiritu Santo ay ang salita ng Diyos. Kaya nga ang taong sumasalok ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay may dalang ilaw, may kaliwanagan. Dahil may kaliwanagan, lagi siyang nagbabantay, lagi siyang naghihintay sa pagdating ni Hesukristo, ang lalaking ikakasal. So kaya nga, ang sinasabi na itong ebanghelyo, maaring may panahon pa para mag-ipon ng langis. Araw-araw na panalangin, araw-araw na pagninilay ng salita ng Diyos, araw-araw na pagdalo sa banal na Eucharistia, araw-araw na pakikipag-usap sa ating Panginoon, araw-araw na pagtulong sa ating kapwa, araw-araw na paghingi ng tawad at pagpapatawad. Iba't ibang paraan kung saan kumikilos sa atin ng Espiritu Santo upang tayo ay makasalok ng langis. Kaya nga, sa kasulatan, merong regalo ang Espiritu Santo at meron ding bunga ang Espiritu Santo. Kaya nga, tayo inaanyayahan ng Diyos at sinasabi sa atin ng ating Panginoon, may oras pa. Huwag nating hayaan na huli na ang lahat bago pa tayo mag-ipon ng langis. Katulad nung 5 hangal na babae. Kaya hindi sila nakapasok sa kasalan. Kaya nga, ngayon kung nakikita nating aandap-andap ang ating ilawan dahil kulang sa langis, maaring may panahon pa at binibigyan tayo ng panahon ng Diyos na sumalok. Isa sa mga propesiya sa Mesiyas na binanggit din sa Ebanghelyo, ang Mesiyas daw ay hindi binabali ang gapok na tambo at hindi niya pinapatay o kinikitil ang aandap-andap na ilaw. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay umiibig, ang Diyos ay nahahabag, ang Diyos ay nakakaunawa kung aandap-andap man ang ating ilaw sa panahon ng ating buhay. Ngunit hindi sapat ito, sapagkat inaanyayahan tayo ng Panginoon na kung alam nating aandap-andap ang ating ilawan dahil kulang sa langis, naanyayahan tayo ng Panginoon na simula sa araw na ito, sumalok na ng langis upang magkaroon ng ilaw, ng liwanag sa ating buhay habang hinihintay ang kasalan, ang pagdating ni Hesukristo, ang lalaking ikakasal. Ang ibig sabihin ng lalaking ikakasal, ang lalaking nagmamahal sa ating lahat para tayo ay anyayahan at papasukin sa piging na kanyang inihahanda para sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.